Mga kapatid, tuloy-tuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa, partikular dito sa Luzon at sa western sections po ng Visayas. Pero mga kapatid, habagat pa lang yan na hinihila ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At para bigyan tayo ng mas malinaw at mas komprehensibong update, kasama natin ang ating weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, sobra naman din talaga yung lalapo ng baha sa malaking bahagi ng bansa nitong weekend. Talagang walang patid, halos zero visibility na rin ang naranasan natin dito sa Metro Manila at ibang parte ng bansa. Gaano ba karaming ulan pa ang dulot nitong habagat? Yes, yung ating mga pag-ulan ay pasubside na. Itong nakarang habagat episode natin, nag-peak na yan nitong Friday, Saturday at Sunday at sa mga susunod na araw. Dahil nga tumama na sa lupa yung bagyong may international name na Dolphin, yun yung may dahilan sa pagpapalakas ng ating habagat. So nakakita tayo ng pag-subside ng habagat, pero sa ngayon, sa magdamag, posible pa rin yung ating mga 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Yan po yung ating mga heavy at kuminsan intense rains sa mga areas ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Umatras na rin po yung epekto ng habagat dito po sa Central Luzon, pero possible pa rin yung ating mga 50 to 100 millimeters na pag-ulan o yung ating mga katamtaman at kuminsan malalakas na pag-ulan sa mga areas ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, kasama dyan ng Baguio City, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Metro Manila. Unti-unti nang nababawasan yung ating mga pag-ulan, Rizal, Cavite at Batangas. At bukas, mas mababawasan pa po yung ating mga pag-ulan at yung epekto ng habagat. Yeng? Alvin, yung sinasabi mo na 100 to 200 millimeters of rain, yun ba yung naranasan natin over the weekend? Ganoon kalakas ang ibig sabihin ng 100 to 200 millimeters of rain? Spread out through the week yung ating mga pag-ulan. Actually, yun yung tinatawag nating siyam-siyam. Kung uso ngayon yung 6-7 sa mga kabataan, uso naman sa matatanda, yung siyam-siyam. Nangyari yan itong nakaraang weekend, spread out sa buong linggo. Nag-start yan nung dumaan yung bagyong Maymay dito sa Northern Luzon, humila ng habagat at halos buong linggo tayong nakaranas o siyam-siyam nga tayong nakaranas ng mga pag-ulan. So hindi kasing lakas ng mga habagat nitong mga nakaraan na kung saan isang araw ay isang buwan pag-ulan. Ngayon is parang 2 buwang pag-ulan ay natala natin sa halos isang linggo. So spread out pero may kalakihan pa rin at nagpabaha pa rin talaga sa malaking bahagi ng ating bansa. Kahit dito po sa Quezon City at Metro Manila. At maging dyan sa area nga ng Parañaque, meron tayong mga nakikitang may kataasang pagbaha. May kadamihan din talaga yung nakuha nating pag-ulan sa loob ng mas mahabang panahon at mas mahabang araw. So mahaba yung ating habagat episode nitong nakaraan. Okay, naglandfall na ang bagyong Dolphin at inaasahan na medyo huhupa ng kaunti yung ating hanging habagat. Pero magpapatuloy pa rin po itong magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and parts of Visayas. Pero kahit wala na tong si Dolphin, may isa pa raw bagyo na binabantayan. Though magiging banta ba ito sa bansa ang bagyong Pelu? Yes, tama ka dyan, Yeng. Humuhupa na yung ating habagat pero nananatili ang aktibo dahil nga pinapalakas pa rin yan or dumadaloy pa rin yung ating hangin papunta naman dito sa bagyong may international name na Pelu. Etong Pelu ay hindi natin nakikitang dumikit sa ating area of responsibility. Napakalayo niyan at yan po ay palayo rin sa ating bansa. Pa-eastward o pasilangan ang takbo niyan. Pero kung mapapansin nyo yung daloy ng ating hangin, papunta doon sa dating bagyong Dolphin at papunta dito sa bagyong may international name na Pelu. Bagamat pinapalakas ng ating habagat, sa sobrang layo niyan is hindi na siya ganun kalakas at nakikitaan pa natin yun ng paghina sa mga susunod na araw. Bukas, mostly yung ating concentration ng pag-ulan ay nandito na lamang sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa natitirang bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila, mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan na lamang yung ating aasahan at mas madalas na nating makikita yung ating araw. Pero medyo may kataasan pa rin yung ating tsansa ng pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Para lang mas maging handa yung ating mga kapatid, hanggang kailan natin mararanasan itong epekto ng habagat sa ating bansa? Yes, yung ating panahon ng habagat hanggang September to October pa yan. At yun nga, nagpa-fluctuate yan. Ngayon, aktibo yan. Sa mga susunod na araw, mananatiling aktibo yan. Pero hindi kasing lakas itong mga nakaraan. Usually, lumalakas yan kapag may dumadaan na bagyo dito sa taas na bahagi ng ating bansa. Pero kailangan natin ng tubig nga dahil nga yung ating mga dam ay medyo may kakulangan sa tubig at nakatulong yung mga pag-ulan na naranasan natin itong mga nakaraang linggo. That's good to know. Alright, yan po ang update sa ating magiging lagay ng panahon. Thank you sa ating weather frontliner na si Alvin Pura. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.